Ang ating pong ebanghelyo ay karugtong ng ebanghelyo natin kahapon, ano? Nagpapahayag ng warning sa mga eskriba at mga pariseyo, no? Sa aba ninyo, no? Kawawa kayo, no? Bahagi ho, katulad din po ng ipinamanhig kahapon, no? Ay dalawang bagay, no? Una ay ang tinatawag nating yung pagiging mapagpaibabaw, ano? So bahagi ho, no? Isa ho yun sa mga hadlang para makatugon sa panawagan ng Poong May Kapal, no? Pangalawa ay ang pagiging mga bulag, no? Bahagi ho, no? So paanyaya na kinakailangan natin na palaging matuto, no? Hindi pwedeng wala tayong alam tungkol sa ating pananampalataya. Kinakailangan natin ang patuloy na pagninilay, no? Bahagi rin na binigyan ng pansin sa ebanghelyo na alin, ano, ay yung paanyaya na sabi nga ho natin, ano, kapag wala tayong kababaan ng kalooban, ano, ay hindi rin tayo matututo, no? Kasi kapag inisip natin, alam ko na yan, no? Hindi na ako mag-aaral, ay wala tayong matututunan, ano? Bahagi ho, kinakailangan natin ng patuloy na pagninilay, ano? Kaya nga mayroong tinatawag tayong ongoing formation. May mga kinakailangan natin na pagnilay-nilayan, ano? Tulad na lang po halimbawa ng bahagi ho ng tungkol sa ating mga pananampalataya, ano? Kinakailangan natin ng mas malalim na pagninilay, ano? Na makita natin yung tinatawag ho natin yung priority of na kinakailangan nating bigyan ng halaga, no? Prioritization. Ay, mahalaga, no? Mahalaga yung magbayad ng buwis ng kung tawagin natin ay ng mga gulay, no? Herba buena, no? Anong sinabi ni Jesus, no? Ay huwag niyong kalimutan ang tungkol sa awa, no? Katarungan, kautusan, no? So bahagi yun na kinakailangan na bigyan ng higit na pagpapahalaga at sana makita natin yung tinatawag natin yung mas mahalaga, ano? Yung pagbabaitang ng pagkilos natin, ano? Sa daigdig na ginagalawan natin, no? Bahagi yun sapagkat hindi pwedeng hindi natin nauunawaan yung bagay ng tungkol sa ating pananampalataya, no? Katulad ng halimbawa ng ano, ito kasi ay bahagi ho, ano, na dapat din nating alam, ano? Yung may nag-request kasi sa akin na mamisahan, wala yung bangkay, ano? Nasa abroad, no? Eh sabi ko nga, magpamisa na lang, no? Kasi hindi mo tayo pwedeng magmisa, no? Basta-basta sa mga bahay, no? Na mayroon lang dalawang blanket authority, no? Ang obispo. Ano yon? Kapag nandyan yung patay, no? Nandyan mismo yung bangkay, no? Bangkay, hindi ano, hindi abo, no? Yung mismong katawan, no? Bahagi mo yun. Or kapag po yung isang may sakit, yung may sakit na hindi na kayang pumunta sa simbahan, no? Ay halimbawa ay kanyang birthday o di kaya ay kanyang kung tawagin natin ay yung
anniversary ng kasal, ano? Bahagi ko yun, ano? So, pagkakataon na kung saan ay makita po natin, ano? So, yun, pwede nating misahan, ano? So, bahagi ho, ano, na makita ko natin. Dapat ay napagbibigay alam ano yung epekto kapag ay di kapag mayaman lang ay di yun lang ang pupuntahan, ano? Hindi, ano? Kung wala yung dalawang requirements na ito, ano, ay bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Maliban na lamang nung panahon ng pandemya, ano? Kasi nung panahon ng pandemya ay ang tawagan natin ay stay home, no? Kaya nga nung panahon ng pandemya, ano, ay ninais ang simbahan natin na magbinyag doon mismo sa bahay, ano? Ay ano yun? Tawag nito. Yun ay panahon ng pandemya, ano? Ngayon naman ay wala ng panahon ng pandemya, ano? So bahagi ho, no? Kinakailangan natin ng patuloy na pag-aaral tungkol sa ating pananampalataya. Kalimitan nga ho, sabi nga ho natin, na every Sunday, no, ay makita ho natin, no, yung kahalagahan ng pagkilos na yan, no, na patuloy nating dinangin yung ating pananampalataya sabagat maraming dapat natin na mabigyan ng pagtingin upang maintindihan natin yung pananalig na ipinahayag ni Jesus. No? Pero yung bahagi rito rin, no, prioritization, alin yung higit na mas mahalaga, ano? Yun ang uunahin natin. Kasi mahalaga yun, kabagalin, pag may conflict. No? Pero kapag wala ang conflict, edi walang problema. No? Pero yun ay magiging pamantayan natin kapag may conflict. No? Magiging basihan natin. Pero dapat alam natin kung ano yung itinuturo ng pamantayan, ano, ng batas ng Diyos at ng batas ng simbahan. Ano? Isa pa rin ang binibigyan natin ng diin, ano, sabi ko nga, ay alin, o kaya inintroduce natin yung healing ng right after ng first mass, ano? Right after ng unang misa tuwing araw ng linggo. Bakit? Ay marami sa atin na nagpupunta sa albularyo, ano? Ay nabago yun sa batas, no? Hindi ho tayo dapat nagpupunta sa albularyo, no? Yan ay nasa katekismo ng simbaang Katolika, no? Na hindi dapat tayo nagpupunta sa mga albularyo espiritista, no? Saan tayo dapat pumunta? Ay sa pari, no? Kahit na wala yung healing na yun, no? Kailang ay inilagay ko lang ho yun para makita natin na alin, mayroon mong option na kapag may sakit ka, saan ka pupunta? Ay sabihin naman ay wala tayong pupuntahan sa simbahan. Kaya inilagay ko yun. Pero simply, by going to Mass, kapag kayo nagsisimba, ay bahagi ko yun. Yun yung pinaka number 1 na healing. Kasi binabanggit natin kapag tayo ay bago tumanggap ng komunyon, kapag sinabi ng pari, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ano sinasagot natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na tumuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. No? So, kailan, sabi nga natin, na iintindihan ba natin yung mga salitang binabanggit natin? Ano? Nauunawaan ba natin? Kaya napakahalaga ho yung patuloy nating pagkakataon. Sabi nga natin, ay bahagi rin dito yung alin, yung puso ng may kababaan ng loob. Kasi kapag isipin mo, alam ko na yan, marami na akong alam, hindi ko na kailangan yan, ay hindi ka na makikinig.
wala nang may dadagdag sa iyo. So bahagi ho yun. Kaya nga ho, every time, sana kapag every time kayo na magsisimba pag araw ng linggo, or every time na kayo nagsisimba, kung kayo nagsisimba every day, ay dapat may naidadagdag sa inyo. Ano yung kaalaman, paralin. Huwag tayong maging bulag na taga-akay. Baka akala natin, inaakay natin sa kaligtasan. Ayun pala, inaakay natin. Saan? Ay sa kapahamakan. Bahagi mo yun. Na nawaway maging pagkakataon. Kaya masabi ko nga, ay nakakalungkot. May mga organisasyon pangsimbahan ng miyembro, na hindi man lang namatay. Matagal na nakaratay sa higaan. Hindi man lang napahira ng Santo Olio. Miyembro na yun na organisasyon pangsimbahan, ay hindi man namang nagpatawag ng pari para mapahiran ng langis. Ay bahagi ho yun. So, kaya ito yung hamon na pinapahayag ng Purong Mikapa. Pangalawa, paanyaya na kung saan ay makita ho natin sa pagtugon sa hamon na pinapahayag ng Purong Mikapa, na kung tawagin po natin ay yung integrity, yung hindi lamang ginagawa natin, ngunit din sinasanay natin na ginagawa natin. Hindi yung kung kailan lang natin gusto, tsaka natin ginagawa. Kasi kung kailan lang natin gusto, tsaka lang natin ginagawa, walang integridad doon. Yun alin, whims and caprices. Kung ano lang yung kapresyo mo. Kasi hindi standard Sabi nga, mas maigi pa nga yung corruption naging standard. Kasi SOP, Standard Operating Procedure na alin, ay may kurakot, maigi pa yung kurakot naging standard. Pero kung minsan, yung hamon ay pinapahayag na Jesus, hindi naging standard. Kung kailan lang natin gustuhin. Maigi rin yun, kasi kahit pa paano nagagawa natin. Pero, hindi yan yung hamon ay pinahayag na Jesus. Yun ang ayaw na Jesus, na gagawin lang natin ang mga bagay na ito sang-ayon sa ating pamantayan, ay wala rin batay yung hamon ay pinahayag ni Jesus. Hindi nagiging gabay tungo saan? Sa tunay na kaligtasan. Kasi bakit? Kasi ang nasusunod ay ang kalooban ng tao, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya bahagi mo yun na makita natin. Doon natin higit na makikita yung stability ng pagtugon natin sa panawagan ng Diyos, na kung nakikita natin na ito yung tama, ay pangatawanan natin hanggang sa huli. Hindi kung kailan lang natin kinugusto. At ito yung dalangin natin sa harapan ng Purong Mikapa, Nanawa ay matugunan natin sa hamon na pinahayag ng banal na kasulatan.